Hello, good evening. So, I just got here. I'm here sitting and relaxing. So, may pag-uusapan tayo tonight. It's 8 p.m. here in the Philippines already. So, pag-uusapan natin, ayan, medyo basa pa yung hair ko. Pag-uusapan natin yung about yung nabasa ko dun sa social media about a farm na nakapangasawa ng Pinay. Yung caption kasi dun parang nakakapukaw na. Sabi dun, nakakapukaw, sarot. Sabi dun, may isa na naman tayong kababayan na kaahon sa hirap. Uy, grabe ka naman mag-caption. For me, I'm telling you this, guys. Hindi lahat ng Pinay na nakakapangasawa ng AFAM or foreigner is nakaahon sa hirap. Okay? Kasi, yung iba dyan nga, yung ibang mga Pinay, ginagawang katulong. Yung iba naman, kailangan mag-hard work ka para lang may pera ka. Siguro yung mga maswerteng Pinay, masasabi ko is mga nasa lang siguro yan, mga nasa 20% yung yung lucky, yung masuswerte, yung binibigay sa kanila lahat-lahat, like mga pundar, business, negosyo, bahay, tapos nagsusuporta sa family. Masasabi ko sobrang konti lang yan, lalong-lalo na yung nasa ibang bansa. Para malaman nyo guys, yung sa ibang bansa talagang yung mga Pinay doon nag-hard work yan sila, hindi yan dahil sa mga nila, hindi yan dahil sa mga AFAM nila, kasi ang cost of living sa ibang bansa super mahal doon, sobrang mahal compare dito sa Pinas. Kaya kailangan doon hindi lang pwedeng asawa yung mag-work, kailangan din yung pati yung girl, pati yung asawa, tayo Pinay. Magkaiba kasi yung natin, yun, alam nyo na yun. Kaya yung ibang mga foreigner dito, nandito sila sa Pinas kasi mas nakakasave sila ng pera dito kaysa dun sa place nila kung mag-i-stay sila dun, tsaka malamig dun. Ayaw yung ibang kasi foreigner, ayaw nila sa malamig na klima, alam mo yun, kaya nag-move sila dito, and yun nga, makaka-save sila ng mas malaki compare doon sa lugar nila. And yun nga, sabi ko, back to tayo Pinay, na sabi nila ang swerte. No, that's not true. Hindi yun totoo, kasi yung iba dyan, yung iba, alam mo yun, yung hindi binibigyan kahit allowance, pero yung iba din dyan, yung iba binibigyan pero para lang sa sarili, hindi yung pati yung family, walang konti lang yung ganun, sa mga yun nga, yung mga kakilala ko dito sa Pinas, I think 10% nga lang, parang hindi naman lahat swerte, hindi lahat. Kaya kayo dyan, for me, masasabi ko dyan sa mga Pinay na kung maswerte ka na, I mean, kung nandyan na, wag mo nang pakawalan, charot. Kasi yung ibang kasi AFAM ng bubugbog, alam mo yung ganyan, tapos hindi sa'yo binibigay lahat. Kung may bigay man, yung para lang sa sarili mo, yung ganun. Kaya kung ako sa'yo, wag na kayong kung maswerte ka na, wag mo nang pakawalan yan. Kasi yan na yung blessing na binibigay sa'yo. Pero kapag choice mo naman yan, it's your naman, choice. Kung mas gusto mo dun sa alam mo, may mga Pinay kasi nagganyan Yun lang yung masasabi ko, hindi lahat ng Pinay maswerte. Kunti lang yan dyan yung swerte. Kung pagsama-samahin na natin lahat, mga 20% lang siguro yung maswerte sa mga Pinay na nag-asawa ng AFAM. Kaya nga yung iba din naghihiwalay dahil dun, lalong-lalo na sa ibang bansa, may mga ganyan talaga. Kaya masasabi ko, kung wala naman kayong alam about yun sa AFAM nga na nakakapag-asawa ng Pinay,
Just don't say anything na lang. Kapag negative lang naman yung anuhin mo, sasabihin mo, huwag ka na lang magsalita. Wala ka pang nasasaktan na heart. Itiko mo na lang yung bibig mo kung wala ka rin masasabing maganda sa kapwa mo. You know what guys, for me kasi, our purpose in life is to be nice to everyone. Be nice kasi life is short. You don't even know na bukas wala ka na. You don't even know nasa makawala ka na. You don't even know na yun, alam mo yun, hindi mo alam, hindi mo hawak ang buhay. So just be nice na lang to everyone. Mas okay pa yun kaysa sa kung ano-ano yung pagsasabi mo sa kapwa mo. Wala ka namang wala ka namang makukuha dun kung puro ka bitterness yung ano mo. Kaya mas maganda, just be nice to everyone. Let them be kung ano sila. Ganyan lang. And focus on yourself. Focus on your career. Yun lang yung masasabi ko guys. Hindi lahat maswerte yung mga Pinay. Hindi lahat. Yung ibang Pinay nga, nag-work sila para lang sa family nila, maka-support or para makapundar. Hindi nyo lang talaga alam. Wala lang talaga ko yung alam kasi wala naman kayong partner na yun nga. Pero kapag nalaman nyo yan, dun mo masasabi na hindi lahat ng Pinay maswerte na nag-asawa ng AFAM or a foreigner. Kaya yung ibang mga Pinay, talagang tinitake na nila yung, alam mo yun, yung opportunity, nandun sila sa ibang bansa to work hard para may maipadala sa family or para may maipundar or para may pang business, yung ganyan. For me naman, tama naman yun talaga. Kaysa naman, anong gagawin mo? Wala naman, hindi naman sapat yung binibigay ng asawa mo na AFAM. Kaya, i-grab nyo na yung opportunity na yun to work hard para may ipon or may maipundar pang business dito sa Pinas. Kasi dito sa Pinas, kaya nga yung ibang tao nag-abroad tayo. Kasi mas malaki talaga yung sahod sa abroad kaysa dito sa Pinas. Compare mo dito, parang nasa like 5 months mo dito sa Pinas. Then kapag nag-work ka sa ibang bansa, 1 buwan mo lang yan. Or even 6 months dito pag-work mo sa Pinas, 1 buwan mo lang dun sa abroad. Kaya mas malaki talaga yung diferensya. Yun lang yung masasabi ko about dun sa AFAM tsaka sa Pinay. Na hindi lahat maswerte, hindi lahat lucky. Kasi iba-iba yung natin sa buhay. Yun lang, God bless everyone and ingat palagi. Good night. Bye.